Kung alam ko lang na ganito talaga yung mangyayari sa kanya, hindi ko na sana siya inilab din kay yan. Yun sa isa, no? Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari. Ito na yung pinakamalalang nangyayari talaga sa kanya. At yun nga po, no, narinig po natin ang pahayag ni Kalingap Rab patungkol nga po dito sa kinasuhan daw umano si Kalingap Edu. Dito nga po guys ay nadismaya nga po si Kalingap Rab, no, kasi after all alam kasi niya, no, siya yung saksi sa mga pangyayari and di lubos akalain na dito hahantong ang EDSI. At kung alam lang daw niya noon na ganito ang mangyayari ay hindi na sana daw niya ipinag-love team dun sa isa. So nakakalungkot man, pero kahit tayo hindi po natin lubos akalain na dito magwawakas ang kanilang love team. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo sa ating ama ng Kalingap na si Febal Santos Matubang at Edno Vlog in Kalingap Rab. Suportahan po natin ang mga Keyboys Kalingap partners, mga charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa ating mga kababayang mahihirap. Huwag nating kalimutan. At nandyan din po yung mga kasama nating Kalingap reactors. At syempre guys, ito yung lingkod Bluey TV. Baka palagi po kayong nandito sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe. Huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot ang notification bell para laging updated every time na mag-a-upload po tayo. Paki-like and share na rin at paki-comment po dyan sa ating comment section patungkol sa ating issue ngayon. So ngayon nga po ay atin na munang panoorin at pakinggan itong live ni Kalingap Rab, tsaka tayo magbigay pa ng ating opinion pagkatapos nito. Wala naman pa talang problema kay Eds. Sobrang bait ni Insan, no? Wala akong masabi sa kabaitan. Diba? Diba? Abait si Insan? Grabe. Ito nga, diba? Sa nangyayari, talagang mas pinili na lang niyang manahimik. Pinili lang manahimik talaga. Pero minsan, hindi lahat nadadaan sa pagiging tahimik, no? Minsan kailangan mo talaga magsalita, lalo na yun, talagang sunod-sunod yung mga sa'yo. No? Minsan talaga kailangan mo rin ipagtanggol yung sarili mo. So yan, hintayin natin, Seth. Pero pag nagsalita yan, Seth, sigurado. Pag nagsalita yan si Insan, alam nyo mga Kalingap, pag mababait, mahirap magalit ang mga yan. Diba? Pero mas pinipili niya ng ganito, ng maayos sa paraang walang stress, walang kasuhan. Yun talaga ang wino-workout ni Eds. Kahit nga napagsabihan na siya nung, di ba, below the belt na yun. Sinabi sa kanya, pero mas pinili pa rin niyang ayusin. Mas pinili pa rin niyang ayusin. Pero sa totoo lang, grabe talaga ginano niya, binaba niya yung pride niya, di ba? Para kausapin pa. Okay, pero si Insan naman ang makakapag-design niya kung anong niya. Kung anong pwede niyang gawin. Sa kanya naman yan. Pero sabi ko nga, minsan talaga may mga pagkakataon na kailangan din nating ipagtanggol yung sarili natin. Diba? Kasi dyan tayo naabuso. Kapag tahimik tayo, minsan nakala kasi nila okay lang sa kanila na binabalatan tayo. Diba? Oo talaga. Ano si Insan ngayon? Talagang stress si Insan ngayon. Kasi kahit si Tita nakakausap mo. Talagang dito makakausap mo maayos. No? Hindi kasi sanay si Insan sa ganito eh. Sa mga ganyang kaso-kaso. Hindi siya sanay sa ganyan. Kaya sabi ko, nakalakas lang, tibayan yung loob. Kasi andyan na yan eh. Kung wala tayong magagawa, nangyari na yung mga lalong lumaki. Diba? Kung maghaharapin na lang natin. Pero may advisor naman na si Insan ngayon. May advisor na rin naman siya. May legal advisor na rin siya. So, kailangan niya lang gawin is pakatatag. Palakasin ng kanyang loob. Kasi ano na yun eh. Laban na eh. Kung totoo man na nakasuhan siya, wala na tayong magagawa dun. Tayo na lang yung At pag-isipan yung mga bawat galaw. Diba? Pero kung totoo man na nakasuhan siya, grabe na yun.
ibang ano na yun, ibang usapan na yun, ibang usapan na yun. Kung si Insan Eds nakasuhan, kahit ako mismo, di ko matatanggap yun. Mahirap tanggapin yun na, alam ko kasi yung ano istorya, alam ko din yung simula, no? Alam ko yung sakripisyo, si Insan, alam ko yung sakripisyo niyan. Tapos bandang huli, ganun lang pala yung ganito lang yung maano niya, matatanggap. Kung alam ko lang na ganito talaga yung mangyayari sa kanya, hindi ko na sana siya inilabdib kay yan, yun sa isa, no? Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari. Ito na yung pinakamalalang nangyayari talaga sa kanya. Diba? Sa kabila ng mga nangyayari, diba? Anyway, hindi naman natin alam kung natuloy ba yun. Kasi ano ko lang din naman eh. Bali-balita. So yun na nga po guys, no, nakakabahala itong balita na to kasi kakasuhan daw umano si Kalingap Edu doon sa kaniyang last partner. Actually hindi pa naman po siya confirm at sinabi nga po ni Kalingap Rab na parang nagsisisi rin siya sa pangyayari kasi kung alam lang niya na ganito ang mangyayari ay hindi na daw sana niya pinartner pa itong si Kalingap Edu. Hindi na sana pinag-love team pa. So nakakalungkot lang no kasi lahat ng mga naging love team ni Kalingap Edu, naging successful sila in the end, tapos iiwanan lang, tapos magkaka-issue. So ganun siguro yung destiny ni Papa Eds. So sabi naman ni Kalingap Rab dito, ayaw na niya talagang ipag-love team pa si Kalingap Edu kasi malaki na rin ang naitulong ni Kalingap Edu pagdating sa love team dito sa YouTube channel ni Kalingap Rab. And ayaw na niyang ipag-love team pa kasi baka kung ano na naman ang mangyari. Lahat pa ng mga ka-love team ni Papa Eds ay meron talagang issue. Sabi ni Kalingap Rab na gusto na niyang mag-focus si Kalingap Edu dito sa kanyang totoong mapapangasawa kasi medyo may edad na rin si Kalingap Edu and kailangan rin niya mag-settle down na kasi parang almost 30 years old na si Papa Eds eh. So dapat magpakasal na sa tamang tao. Nakakalungkot lang yung dating love team nila kasi hindi natin lubos akalain na dito hahantong, magkakasuhan, magpapahiyaan sa social media. But nakita natin si Kalingap Edu sobrang napakakalmado pa rin. Tahimik lang siya. So siguro ay iniisip rin niya kung bakit nga ba nangyari ito. Sabi naman ni Kalingap Rab dito ay always prepare naman po si Kalingap Edu sa kasuhan and may mga legal advices na po daw doon kay Kalingap Edu kung matutuloy man yung kaso daw dito kay Kalingap Edu. Kung kayo ang tatanungin ay pabor ba kayo na kakasuhan pa si Kalingap Edu? Kasi kung tutuusin, no, para sa akin, nakita natin yung love team nila dati sobrang ang ganda ng takbo, ang saya nila. Tapos yun, ang ganda ng takbo ng kanilang love team. At saka kita rin naman natin na nagbago rin yung buhay ng kaniyang ka-love team. So, I don't think na hahantong pa sa ganitong sitwasyon na magkasuhan pa. So, bakit hindi na lang magkapatawaran? Diba? At saka mag-move on. So, yun na lang sana dapat para sa pinagsamahan na rin. Kasi matagal-tagal rin silang magkasama. Kung meron mang pagkakasala sa isa't isa, ay idaan na lang sa mabuting usapan. Hindi na hahantong sa magkasuhan na, magpapahiyaan na sa social media. So, kung saan man hahantong itong kasuhan na to, ipagpanalangin pa rin natin na magkaayos at kahit hindi na bumalik sa dati, ay sana magkaayos at magkapatawaran. Yun lang. So maraming salamat guys yung pagsama. Huwag kalimutan mag-like and share ng ating video at paki-comment na rin po dyan sa inyong opinion patungkol sa ating topic ngayon. Ito po yung host ng si Chloe TV. Thank you for watching.